Magandang araw mga kaibigan. Nagkasigawan na sa Senado. Nagsanib puwersa Congressman Marcoleta and Senator Marcoleta and Senator Bato. Pinagkaisahan nila si Senator Soto tungkol ito sa na-cite in contempt ng Blue Ribbon Committee nung si Senator Marcoleta pa ang chairman. Sinight in contempt nila yung Engineer Bryce Hernandez ng DPWH. Ngayon, itong Hernandez na ito, isang tawag lang si Speaker Martin Romualdez kay Soto, pumayag na si Hernandez na nag-appear sa House hearing, hindi na ibinalik sa Senado, kundi doon na ipinakulong sa police. Basta Quezon City Police District. Galit na galit si Senator Bato at sa Senator Marcoleta. Nagkadipo-dipo, natamimi si Senator Soto. Pakinggan natin. Bilib ako talaga dito tapang ni Marcoleta at Bato. President, let Senator De La Rosa speak first. Go ahead. We have a very sad experience, Mr. President. Because if the reason why the Speaker requested for Bryce Hernandez to be detained not in the Senate because for fear of being influenced by anybody or any member of the Senate. Alam mo, Mr. President, Colonel Grijaldo nag-testify dito sa ating committee about the wrongdoings of the members of the Quadcom. Nagsumbong siya dito, Mr. President, and after he read his statement, sabi niya sa amin, "Sir, can I be protected by the Senate? Dahil alam ko, pinag-initan ako ngayon ng House." So, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. But the following day, or the days after, he was required to appear before the Quadcom and he was cited in contempt. Na siya na contempt, kinulong siya doon. At ang kinulong siya doon, look what happened. Pinubombard siya doon, pinuputahan siya doon at siya sabihan na huwag yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Grijaldo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. Ako sabi, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawa ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Yun. Ginawa nila kay Colonel Grijaldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Thank you, Mr. President. Mr. President, yes, Senator Marcoleta. Noong pong September 8, 2025, ako pa rin po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee po ang nag-approve ng legal and physical custody nung ma-cite in contempt si Bryce Hernandez. Nung makiusap po ang Speaker ng House of Representatives sa inyo, di po ba dapat nakonsulta naman na chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil kami po, ginawa namin yun through the collective wisdom of the committee. Hindi po namin gawa-gawa yun. Kaya lang namin siya sinite in contempt sapagkat halos ipamukha na namin sa kanya ang mga datos. Ibinigay ko na sa kanya ang lahat ng ipinanalo at ipinatalo niya sa kasino. Pati yung ginagamit niyang dalawang ID na galing sa LTO, ayaw pa niyang aminin. Ganun po yung nangyari. Gusto lamang namin siyang turuan ng leksyon para sa ganun kahit papano baka maisip niya na dapat sana mapahiya na siya sa sarili niya kung meron pa siyang kahihiyan. Dapat naman sana nung siya mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Palabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yun, Mr. President? May I be clarified on what date that transpired? Yesterday or September 8 po. Monday? Yes, Mr. President. Majority Leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday was cited in contempt. But the hearing in the House was on Tuesday, September 9. Yes, on Tuesday. So in the evening,
when yesterday, so in the evening, when the speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more because we had already elected It was already Senator Lacson. Lacson, yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Yung He's still, Ganun po pala. he's still in legal custody. Dapat po igagalang po kung ano yung aming iniwan. Yes, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cited in contempt. Illegal Nasa legal custody na po ng He was still under the legal custody of the Senate. Mr. President, I ask for immediate suspension. yun. Nagkasigawan na sila. Ay, nako, isang tawag lang ng Speaker of the House, bumigay ang Senate President. Ano ba yan? Anyway, bahala ng taong bayan humusga. Sino ang may independence? Bilib ako noon kay Senator Subiri. Nung siya pang Senate President, hindi nila makaya. Ganon din itong si Senator Escudero nung siya pa Senate President, hindi nila makaya. Ngayon, kauupo pa lang ni Senator Soto. Isang tawag lang ng speaker, bumigay. Dapat sana, kung ako opinion ko lang ito, dapat kinonsulta ang mga kapwa niya. Anyway, Senate President naman siya. Pwede niyang gawin yun. Kaya lang, ano ngayon ang tingin ng mga kapwa niya sa kanya? Ako naman, ano ang tingin ko sa kanya? Nabawasan na po ang pagtingin ko. Magbasa lang ako sa mga ilang comments. Cynthia Kalimlim, what would you expect from a comedian? Buong bansa, bulaga. Ganyan talaga. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating